Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Blessed Sunday po. Ayan. Sa mga kapatid po natin na napaparating at mga nandito po sa ating simbahan. Blessed Sunday po sa bawat isa. Amen po ba? Tayo pong lahat ay muling dinako ng Diyos dito sa lugar na ito upang tayo po'y muling sambahin ang ating Panginoon at dakilayin. Amen po ba? Blessed Sunday po muli. Yan din po sa mga kapatid natin online. Kung kayo po'y nandyan sa inyong mga tahanan or nasan man po kayong dako ng mundo or sa san mang bansa o san mang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Blessed Sunday po sa inyong lahat at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating pag-aawit o sa pakikinig po ng salita ng Diyos, tayo po'y magbabasa ng salita ng Panginoon na mag-encourage po sa atin na lagi po nating paghariin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Huwag na po nating sundin ang hilig ng laman na kung tayo po ay nag-iisip na ay okay lang kahit hindi ako pumunta ng church or simbahan, naintindihan naman ako ng ating Panginoon. Yan po yung mga kaisipan na makaluma, amen. Lumang kaisipan na kung saan iyon po ang ginagamit ng kaaway para po tayo hindi makadalo sa mga gawain na katulad po nito, amen. Kaya po, sabi po ng Romans chapter 13, verse 12 to 14, yan, Blessed Sunday po sa mga dumarating, magandang umaga po. Ang sabi po ng Diyos sa verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Last verse, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Diyos, wag na po nating paghariin ang hilig ng laman. Amen. Hallelujah. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen po ba? At mamuhay po tayo ng saliwanag at wag po sa kadiliman. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon ang kabuuan ng ating gawain ngayong umaga. Yung mga empty chair dyan, ipanalangin mo yan yung katabi mo na walang nakaupo or may nakaupo dyan. Amen po ba? Tayo po'y magsama-sama sa panalangin. Hindi lang po para sa sarili natin, kundi para sa ating mga kapatid na wala pa dito at paparating pa lamang at sila po'y nagre-ready patungo sa ating simbahan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, which is ang pag-awit, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Maging ang kapatid po natin or ang ating pastor na magbabahagi ng salita ng Diyos, isama po natin siya sa ating mga panalangin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay, buksan po natin ang ating bibig o ang ating puso sa pananalangin. Amang banal, marami pong salamat, Panginoon, muli sa umagang ito, Panginoon, na kami po'y dinako mo, pinagkaisa mo, Panginoon, ang aming puso't kaisipan, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay aming unahin, higit sa kahit ano pa mang bagay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, yung maghari at pagharian mo ang aming mga buhay, Panginoon. Malapit na po, Panginoon, ang iyong pagdating, kaya kami po, Panginoon, ay gumawa ng mabuti, gawin ang mabuti, Panginoon, at maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Pagharian mo po ang bawat isa sa mga kapatid po namin na narito sa bulwagang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, at inilaan po nila ang kanilang oras at panahon, Panginoon. Maging, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala pa, O Diyos, pakaingatan niyo po sila. Maging sa mga kapatid po namin online, Lord, ikaw po ang manahan sa kanila, Panginoon. Maging, Panginoon, ang aming pastor na magbabahagi ng iyong salita. Kasama ng kanyang asawa na si Pastora Desilyn, Lord. I pray, O God, na sila po'y iyong ingatan din, Panginoon. Ang kanilang kalusugan, ang kanilang ginagawa everyday, Lord God. At sa amin din po, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, for your glory, sa music team, media team, Panginoon, at sa lahat ng aming mga ginagawa, ikaw ang aming maparangalan, Panginoon.
Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Wala po kaming itinataas, pinupuri, kundi Ikaw lamang po, Panginoon. At ang aming buhay ay pinapailalim po namin sa iyong paanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, at ang kapakumbabaan ay siyang manatili sa amin. Marami pong salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na may kasamang pagsasaya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y aawit sa ating Panginoon. Good morning, everyone. Amen. Tahimik tayo Inantok pa po ba ang bawat isa? Amen. Kung inantok tayo, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At i-shake natin. Amen. Amen. Sabi sa title, we want to see Jesus. Sino pong gusto makita ang ating Panginoon? Pwede na po kayo mauna sa langit. Na-joke lang. Amen. So yun, malahan niyo po kami sabayan muli sa ating pag-awit, sa ating papuri at parangal sa ating Panginoon. Actual man no online, ibigay po natin yung the best natin sa ating pag-awit. Amen. Hallelujah. Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay muli sa ating Panginoon. Come on. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He's the way. Come on, one more time. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He's the way to heaven. Come on, we want to sing. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know it is the way to heaven. One more time. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way. Everybody say, we wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Come on. We want to see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every prayer, powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down. One more time. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come stumbling down and down. Come on! And down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He's the way to heaven. One more time. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. Palakpakan po natin ang ating Diyos. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Come on, clap your hands. The whole earth sing.
The whole earth sing. Come on, one more time. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Oh, oh, yeah. Come on. There is a place we can seek His face. We're changing His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. worship is rising, And people crying out. Come on. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Is a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Never the same. It's taken my chains. There's freedom in Jesus. Power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on. Shout out His name. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Is a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. hallelujah. 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 I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Come on, let's worship the Lord. The whole earth sing. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Come on, pikit po natin ang ating mata. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Isus, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, na yung pinagkaloob sa amin. Lord, muli po namin itinataas ang iyong pangalan. Muli po namin dinadakila ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Lord, maghari ka sa buhay, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, wala na po kaming ibang dadakilain kundi ikaw lamang. Wala na po kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Lord. Hallelujah.
Yes, Lord. Come on, church, buksan po natin ang ating puso ngayong umaga sa ating Diyos. Nagpupuri tayo hindi dahil sa tao. Umaawit tayo hindi dahil sa tao. Umaawit tayo dahil ito ang nararapat. Umaawit tayo sa ating Panginoon upang siya'y dakilain, upang siya itaas. Narito tayo ngayon hindi upang umupo lamang. Narito tayo dahil tinawag tayo ng Diyos upang siya'y purihin, siya'y dakilain at sambahin sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, wag po nating ikahiya ang ating Panginoon. Sapagkat sabi niya sa kanyang salita, ang sino mang ikahiya, sino mang ikahiya siya sa harap ng tao, ikakahiya rin niya sa harap ng kanyang Ama. Sa umagang ito, tinawag tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Jesus. Lord, today I declare blessing sa buhay ng bawat isa, Panginoon. May your favor, may your blessing, Lord, ang maghari sa buhay ng bawat isa na narito ngayong umaga, Panginoon. Sa umagang ito, tinataas po namin ang aming sarili sa iyo, Lord. Ang aming puso, ang aming buhay, Lord. Higit sa lahat, ikaw lamang ang aming dadakilain, Lord. Dakila at kabanal. Wala kang katulad, Lord. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Come on, taas po natin ang ating mga kamay. At malaya po tayong umawit, magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Jesus' name. Come on, wag po nating patigasin ang ating mga puso sa ating Panginoon sapagkat ngayong umaga siya'y kumakatok sa ating puso. Pagbuksan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Come on. Come on. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. One more time, the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, declare it. Amen. 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 Amen.
bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, Amen. 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 Come on, let us sing to the Lord. Amen. 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 Come on, Amen. 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 Come on, up your heart to the Lord. His faith be upon in 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May His favor be upon in 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. Come on! May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. One more time. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. Come on, declare it today. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Come on, Amen. Favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Come on, He is for He you. is for you. He is for you. He is for
Amen, Amen. His favor be upon the Lord. May your favor, Lord, may your blessing upon in this generation, in this family, in this church, Lord, in this community, Lord. Let your power, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pagpapala. Maraming salamat sa blessing, Lord, na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa umagang ito, patuloy ka namin pupurihin, aawitan, sasambahin, dadakilain, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy naming itataas. Wala nang iba, Panginoon. Hallelujah, Lord, for yours the kingdom, yours is the power, yours is the glory, the adoration, the honor, the praises, and the glory, Lord. Forever and ever. We love you, Lord, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ating Panginoon, yung pinakamalakas pong palakpak, amen. Yan na po ba yung pinakamalakas? Wala na po bang lalakas pa dyan? Amen? Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Salamat po, amen. At muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid po natin dyan, sa ating kapatid online, Blessed Sunday po sa ating lahat. At habang tayo po yung naghihintay na para ang ating pastor ay muli, hindi na po natin siya makakasama aktual. Amen. Pero ang mahalaga po, nandyan siya sa, nakikita po natin siya, ayan, na naririnig po natin ang kanyang boses. Amen. Pero excited po tayo na muli natin siya makakasama this coming November. Amen po ba? Excited po ba tayong lahat? Amen. So tanungin mo nga yung katabi mo kung okay yan. Amen. Okay ka lang ba, kapatid? Yan. Yung po mga nasa likod, medyo abante na po tayo dito sa harap para po mas lalo tayong makita ng ating pastor yung ganda natin, yung pogi. Amen po ba? Dito po sa harap. Okay lang po ba? Okay lang po ba? At abante po kayo ng konti. So kung okay lang po kayo dyan sa inyong mga kinauupuan is okay lang po. Ayan. Sige po, yan, habang nagre-ready pong ating pastor. So, always naman po siyang ready. Yan. Amen? Hallelujah. Sorry po, medyo, pong aking boses at medyo may ubo. Yan. Gawa po siguro nung nakaraang umuulan-ulan, yan, sa paglabas-labas, nagkaroon ng konting interrupt sa aking boses. Yan po. Yan, muli, salamat po sa inyong lahat na nakisabay po. At sa mga kapatid po natin na wala dito, isama po natin sila sa prayer. Yung mga paparating pa lamang at yung mga nagre-ready pa lamang na papunta dito sa ating simbahan. So, yung pong mga kapatid natin online, thumbs up po kayo kung okay lang po kayo dyan sa online. Yan. Wala pa po. Yan po. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating pastor. Amen. Welcome po natin siya sa ating gawain ngayong umaga.
Hindi po masayang ang tagpong ito na aming pagsasama-sama sa pagpupuri, sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako bilang daluyan ng inyong mensahe at ang inyong pong mensahe ay tumimo sa puso, isip at dumako sa aming kaluluwa at espiritu at hindi ito mawala, Panginoon, ito mawala ng saysay because ito'y tumubo, lumago at mamunga sa aming mga personal na buhay. Bilang mga anak mo, bilang mga tinawag mo, bilang mga mamamayan sa inyong kaharian, Lord, ito po ang aming pagsamba, ang aming pong pakikinig at bigyan kami ng pangunawa na yung Espiritu at panguna habang kami nakikinig ng inyong banal na salita. Salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa, sa buhay, Lord, ng mga nakikinig sa church at sa online, Lord. I pray for knowledge, wisdom, and understanding be upon us all today, and we will never be the same, Lord. While hearing, receiving, and let your word retain in our heart, soul, and spirit, Lord. Na patuloy kami, Panginoon, ma-re-energize, ma-re-empower ng inyong pong banal na salita. We thank you. We love you, Lord. This is my prayer. Jesus, mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palapang po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Can you all be seated po? At good to see you ulit. Hallelujah. Alam nyo, masarap magpwesto dyan na dyan po magturo sa church kasi alive na alive and namimiss ko pong mag-share dyan sa baba ng stage. And I pray na you are all excited na makinig ng salita ng Diyos. Amen. So yung topic po na i-share ko sa inyo ngayon ay ito po yung extension ng topic natin nung, of course, nung last week. And so ang topic natin ng last week, bagaman brand out, dun po sa mga nag-abang online, wala tayo pong service live nung last week dahil unnoticed na brand out sa Baguio. But today, niloob po ng Diyos na mayroong kuryente, maayos na yung ating online. Salamat sa ating music team, sa ating media team, and all teams that collaboratively helping one another para magkaroon tayo ng gawain ngayon. And because of that, God bless you po and God will keep you. At sa atin po lahat sa mga datihan sa church, sa mga baguhan, sa mga nag-church ngayon, ayan, I'm happy to see you. Ayan, di ko lang kayo makakakamayan, di ko lang kayo mahahag. I'm sorry, malayo ako, but I believe, sabi sa Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. And I pray na yung Word ni Lord pumasok po sa inyong pandinig, sa inyong pong puso, sa inyong pong kaluluwa at lumago ang atin pong pananampalataya. This kind of topic sa Bible, napaka-importante nito sa ating pong life, especially sa ating pong leadership. As long as buhay ka, this topic is very powerful. As long as namumuno ka o naglilid ka, this topic is very powerful. Ayoko pong palagpasin nyo ito because marami na pong hindi nakaintindi sa topic nito. Hindi po sila nakalagpas. Nag-fall po sila. And I want you to be wise. Na this time, I choose to be wise na magra-rise up ako. So ang topic natin is all about the priority of character. Praise the Lord. So bago po ako mag-share ng Word of God, na ito yung title natin, The Priority of Character. Nalala ko po yung isang nanay na meron siyang magandang anak na dalaga at pinayuhan niya ang kanyang anak. Sabi niya, anak, pag ikaw ay mag-aasawa, sabi niya, siguraduhin mo na yung lalaki na mapapangasawa mo ay meron siyang tinatawag na character. Sabi niya, character. Meron daw character. At pangalawa, sabi niya, dapat meron siyang personality. Sabi niya, without that anak, character, personality, huwag kang magpakasal sa ganyang lalaki. Kasi for sure, hindi kanya madadala sa malayo, hindi kanya mapaglilimuran ng matindi. Sino po sa inyong wise na nanay, ganun yung advice sa anak? O anak, huwag kang mag-asawa ng walang sasakyan, walang salapi. Diba, ganun. So, minsan, it's funny story, pero minsan, ang gusto natin, pag nagiging wise tayo sa Diyos, papayuhan natin yung ating anak na pagka nag-boyfriend sa tamang edad, sa tamang panahon, at pag nag-asawa sa tamang tao, nang sa gayon, hindi siya mag-suffer ng consequences ng panghabang buhay.
Ganon din po ako bilang inyo pong lingkod na nagpapastol at naglilingkod sa inyo, whether malapitan o malayuan. Ito po yung encouragement ko sa bawat isa na kailangan natin church i-priority yung tinatawag character. Ang character po, sabi sa ating introduction, character is the foundation of life in leadership. Yan po yung character. Ang character na po ay foundation sa buhay nito at sa ating pong paglilid o sa ating pong pamumuno. And without character, life and leadership can stand. It will easily stumble. So makikita niyo po, ang buhay ng tao, ang life sa leadership, pag wala po yan deep sa character, I mean po ba? Hindi ang character po hindi siya yung bubong, kundi siya talaga yung tinatawag natin na bedrock. Siya yung tinatawag natin na foundation. Na kapag ang buhay at leadership natin hindi yan nakabaon, hindi yan nakaangkla sa tinatawag character. Mamaya I will tell you why itong character nito. Hindi ito katulad ng tinatawag na good moral character dun sa school na hinahanap or good moral character na hinahanap pag nagtrabaho ka. This is a significant character na minsan we already possess it before, kaya lang minsan na wawala sa ating buhay because hindi natin napapahalagaan, hindi natin nai-embrace. That's why yung title natin, The Priority of Character. Because only character is the foundation of our life in leadership. Nakita niyo po, ang daming nag-fall, ang daming na-stumble na life in leadership because lack of deep sa tinatawag nating foundation, sa tinatawag nating character, mga kapatid. Bago ko po ituloy, I want you to understand yung key verses natin sa Bible. Where did I get the word significant character? Kasi ginamit ko yung significant character. A kind of character na magdadala sa atin ng success. A kind of character na magdadala sa atin ng supernatural service. A kind of character na magdadala sa atin ng significant life in leadership. Saan ko yung kinuha? Bakit kailangan natin na tao i-priority ang character? Because even God Himself, ang priority ng Lord sa tao, before God give leadership sa men, before God give dominion or everything sa tao, He prioritized to invest this one thing, character. Yun. Napansin niyo po, itong isang bagay nito, ito ang magpapatatag, magpapatibay, magpapalalim, magpapaunlad, magpapaganda, magpapayabong, mapapanatili nito ang ating pong mga buhay. Kaya watch out po while listening, keep on hearing and praying. And our verse sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Simulan natin sa simula. Kasi ayaw ko po kayong mag-fall sa inyo pong kalagitnaan at pagtutuloy-tuloy. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26 and 28, allow me to read the whole verse. Sabi po, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. And verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And verse 28, then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over living things that moves on earth. Then, yan po ang ating key verse. So makikita po natin dyan, yung kahalagahan, bago likhain ng Diyos ang tao, bago bigyan ng Diyos ang tao ng tinatawag assignment. Nung dinisign ng Diyos ang tao at binigyan niya ng matinding assignment ang tao, meron siyang ininvest sa buhay ng tao. And that is His image and that is His likeness. Kaya gusto kong maalala niyo ito. I want you to remember this, mga kapatid. Letter A.
that before God, ayan, give dominions, management, and leadership to man, He built or give first His image, meaning His character and likeness, or to function like Him. Ang nilagay ni Lord nung nilikha niya ang tao, yung kanya pong image, image means character ng Diyos. Likeness means to function like Him. Ganyan po makapangyarihan ng tao. Ganyan po katindi ang tao. Ganyan ka katindi. Ganyan ako katindi. Pareho tayo ganyan katindi because that's how God designed us. Amen? Binilt niya sa buhay natin yung character na yan. Kaya nga po, pakaingatan natin. Wala pong, hindi ina-after ni Lord ang yaman, tingin ko sa akin para maintindihan nyo ito. Before I drive through sa iba pong topic, hindi po after ni Satanas ang ating pong yaman. Hindi rin after ni Satanas ang ating galing at talino. Hindi rin after ni Satanas yung ating ganda at gwapo. Lalong hindi after ni Satanas yung ating pagsimba. Ang after ni Satanas, to destroy that image in us. Because once that image destroyed, we cannot easily lead. We cannot easily live a life successfully. Because that character, yun po ang pinaka-power ng buhay ng tao. That image of God o character na meron sa atin. Kaya napansin niyo po, pag nakukurap yung character natin, hindi na tayo nakakapag-function like God. Are you with me mga kapatid? Hello? Are you following po? Nasusundan. So therefore, maliwanag po sa atin na priority ng Diyos yung character niya sa buhay natin bago niya tayo bigyan ng assignment. Because sinisigurado ng Diyos na ikaw at ako makakapag-lead, makakapag-rule, makakapag-reign, makakapag-domain, makakapag-manage by using His character, by using His image. Tayo po makakapag-function by moving, by working like Him. Kaya, alam niyo, tingin kayo sa akin, bakit tayo limitado? Two things. Number one, dahil nagpa-function tayo like what we think, and sometimes we function like what others thinking sa atin. But I want you to function, amen, like Him. Kaya nga si Jesus yung model natin, kasi siya po yung nagtagumpay sa buhay. Kinit niya yung kanya pong karakter, ang ating pong Panginoon nang siya nabuhay dito sa lupa. Hindi niya hinayaan na makurap ang kanya pong karakter. Kaya siya yung ating sample, siya po yung ating model, kung paano siya nagtagumpay sa buhay, sa life, as a leadership na pinagkatiwala sa kanya, especially the kingdom of God, the kingdom of heaven, that His Father bestowed upon Him. So si Jesus natin po, Panginoon, nagtagumpay. And I want to encourage every one of us na ganun din po sa atin. Kailangan i-priority po natin yung karakter ng Diyos na nasa atin. Balikan po natin ito. Kaya tayo minsan nagugulumihanan, kaya tayo nagugulo, nahihirapan. Kasi tayo yan eh. But if we, sabi nga sa Bible, we have the mind of Christ. Amen. In the book of Corinthians, we have the mind of Christ. Amen. We need to clothe with Christ. So, hindi po imposible. Kaya natin mag-lead, kaya natin mag-rule, kaya natin mag-reign, kaya natin mag-domain, kaya natin mag-manage if we possess God's image sa buhay natin. Although marami tayo, andyan yan eh, built-in sa buhay natin. Kaya lang, kinukurap yan ng kaaway. So, bantayan natin. Letter B po, God designed dominions, management, and leadership to man, loaded with His blessings and commands. Yung makita niyo po sa verse 28, ang tao, dinisign ni Lord para mamuno, mamahala, para maging leader ang tao, at lubos niyang pinagpala. Alam niyo, ang buhay natin, sino sa inyong, naalala niyong tinuro ko noon? Minsan, tayo hingi ng blessings. Tingin ko sa akin. Alam niyo, nung natutunan ko ito, nung na-restore ang image and function ni Lord sa buhay ko, hindi na ako naghihingi ng blessing. Because I realized, I am loaded with blessings. Hello?
Kailangan lang mag-grow yung character natin. Kailangan lang gumalaw tayo, hindi tayo maging tamad. Yung blessing pinur out na ni Lord sa what we call mankind, sa tao. Imagine nyo, yung ininvest ni Lord sa atin, then yung ininvest ni Lord, kung paano natin yan minsan, anong tawag nito? Yung nilagay ni Lord, parang hindi natin pinapahalagan. Yung parang, kumbaga, winawaldas natin. Parang ano, sorry sa term ko, pero I want you to realize this. Si Lord, nag-invest siya sa atin, una, yung image niya. Kumbaga, yung kanyang character. Ayan. Pangalawa, ininvest ni Lord sa atin yung kanyang likeness. Amen, yung function niya. Pangatlo, ininvest ni Lord yung blessing niya sa atin. And that's how the Lord created human being, male and female. According to His image and likeness, loaded with His blessing. Amen po ba? Nasusundan po ba mga kapatid? That is the original design ng Diyos sa tao. Kaya lang ang tao po minsan iba-iba ang kanilang pinapakinggan, iba-iba ang kanilang sinusundan, iba-iba ang kanilang ini-imitate. That's why yung life po nila hindi po nagiging successful, hindi po nagiging significant, and they're no longer serving the Lord supernaturally. And guess what happened? I will show you mamaya. Maraming mga tao hindi ito nagagawa, iba yung nagagawa nila, hindi yung pinapagawaan ng Lord. Kasi hindi nila priority yung character sa buhay nila, yung character ni Lord sa buhay nila. So nakita ko natin, grabe si Lord, si Lord hindi madamot. Alam nyo, naalala ko kahapon, nung of course, medyo may jet lag ako. For the last 8 days na wala ako dyan sa Baguio, karoon ako ng jet lag. Alam niyo yung jet lag? Ang tulog ko sa araw, tapos sa gabi hindi ako nakakatulog kasi yung isip ko dyan sa Pilipinas. And then, amazingly, may trabaho ako sa araw. Mayroon akong at least 5 to 7 clients every day. I keep on working. Malakas ako. And then suddenly, nakaranas ako ng panghihina sa physical. And then, nung habang ako nag-set up, nagpo-push up, at least everyday po in my discipline, nagpo-push up ako ng at least 200 every day. Nabasa ko doon sa nakalagay ko sa dingding, sabi doon, you have superpower in you. Then, bigla akong na-bless na siya. Merong superpower sa akin. Then, I begin to meditate this topic, kinunek ko. Sabi ko, meron tayong superpower if that powers really came from God. His image, His likeness, His blessing. Alam mo, magagamit natin yan para pag-rule, para pag-reign, para pag-lead, para pag-domain, para pag-manage. Binigay yan ni Lord kasi ang gusto ng Panginoon, yung mamuno, yung mamahala, yung matino, yung matuwid, na merong kanyang image, merong likeness, at pinagpala niya. Palakpan po natin sa mga kapatid. Yan po ang gusto ni Lord na mamuno, mamahala. Gusto ni Lord na yan ang mag-multiply. Kaya lang, because we are weak to understand, nakalimutan natin, ang mga namamahala, yung mga politician na hindi kilala si Lord, yung mga mayayaman, yung mga drug lord, yung mga smuggling lord, yung mga walang Lord, walang mga image ni Lord. Pero bakit sila nag-rule and reign? But remember, they're not rolling in reign in the light of the Lord, in the wisdom of the Lord. They're rolling in reign in darkness and their own wisdom, their knowledge, and their cleverness na tinatawag. But ikaw at ako, if starting today, nare-realize natin na kahit pala ako Kristyano, pwede palang ang buhay ko ay umangat, pwede palang magamit, magpapala sa iba, because we understand, letter C po, that once we lost our character or image of God, we cannot easily roll in reign. In the realms of the sea, the land, in the air, we cannot take dominion successfully over God's creation. Ito po na-realize ko. Pagka nawala na po sa atin yung character, yung image ni Lord, hindi tayo basta-basta nakakapag-function. Hindi tayo nagiging blessing sa iba. Hindi natin mapamahalaan, sabi dito, yung karagatan, yung kalangitan, yung kalupaan, hindi natin narurulit, nahahayaan natin na tayo po yung napapangunahan na sasakop. But if we have that character of God, if we have that function of God, if we have that blessing of God, madali po sa atin. Kaya sabi ko sa inyo noon,
Hindi na ako nagpe-pray na, Lord, i-bless mo ako. Sana may tao kang gamitin para i-bless ako. Then I begin to thank God. Nalala niyo yung preaching natin ng mga nakaraang Sunday? Gusto kong ilagay dyan yung verse sa stage na sabi doon sa Hebrew chapter 12, naalala ko yun, no? Na since we are receiving a kingdom which unshakable, let us give things to God. Amen? Pasalamat kasi nakatanggap tayo ng kaharian na hindi nayayanig. Amen? Fully sustainable. So kaya pasalamatan natin ang Diyos. So ganoon din po sa buhay natin. If you understand na grabe pala ang ininvest ni Lord sa atin, sobra. Character, tension, blessing, kaharian, ano pa hahanapin mo? Pasalamatan mo na lang lagi ang Panginoon. And every day makakapamuhay ka ng matatag at matagumpay sa inyo pong buhay. Nag-fall lang naman si Eva at Adan nung ang karakter ng Diyos nawala sa kanila because of rebellion, because of lack of submission, because of disobedience. So guess what happened? Nag-fall po si Eva at Adan. Ganon din po tayo, diyan naman tayo nagpo-fall lack of submission. Amen? Dapat, di ba, mag-submit tayo sa Diyos because we have the character of God. Dapat sumunod tayo sa Diyos because we have the likeness of God. Dapat yung blessing sinishare natin because we're blessed by God. Palaban po natin si Lord. Amen po ba? Pag hindi pa yan yung buhay mo, that's the reason why we need to prioritize back the character. Amen po ba? Nasusundan po ba mga kapatid? Okay, ituloy ko po. Ayan, marami akong i-share po sa inyo. Let me share with you about the ability versus character. Ayan, ability versus character. Talk about ability, talking about strength, kakayanan. But talk about character, I'm talking about significant foundation. Amen po? Kumbaga, ability, meron kang matinding kalakasan o kakayanan, pero character, may matindi kang katatayuan sa buhay. So, let me share with you about two persons sa Bible na yung unang tao nito, meron number one, his name is Samson. Si Samson, a man who possessed tremendous strength and ability. Nabasa niyo sa Bible? Sa Judges chapter 14, 15 to 16, I have no time to read kasi napakahaba. Pero alam niyo po, kilala niyo kung sino si Samson. Amen. Si Samson po na meron po siyang matinding design ang Lord, may matinding destination, at dahil matindi yung kanyang design and destination, pinore out ni Lord yung matinding strength and ability sa buhay ni Samson. And despite of that strength and ability, despite of the great design and destination, makikita po natin sa some verses from chapter 14, 15, 16, but Samson chose to live with impurity, set apart himself to live with his lustful desire. Imagine that. Isa pong napakalakas, napakatindi. Matindi pa nga yung disiplina kung titingnan, napakamatipuno na lalaki. Pero alam niyo po kung bakit? Hindi niya tiningnan yung design ng Lord sa buhay niya. In-enjoy niya yung ability, in-enjoy niya yung strength na meron sa kanya at ginamit niya sa kanyang pansariling agenda. Ano po nangyari kay Samson? Pinili niyang mamuhay sa karumihan, sa impurity. Pinili niyang mamuhay sa makalaman, sa makamundo. At nilagay niya ang kanyang sarili hindi sa kagustuhan ng Diyos, kundi sa kagustuhan ng kanyang laman. Naalala niyo po si Samson? Amen? Na hindi nagpapasakop sa kanyang ina, hindi nakikinig sa kanyang magulang, at ano pa nangyari? Hindi nakinig sa Lord, sinunod ang nasa ng kanyang laman, nanatili, he lay with Delilah, and guess what happened? Samson corrupted his character and calling, so therefore the Spirit of God departed from him. Dahil si Samson, na-corrupt yung kanyang character and calling, guess what happened? Yung Spirito ng Diyos nag-depart kay Samson. Alam niyo po sa buhay po natin, yung character niyan, napaka-powerful niyan sa buhay natin. Plus meron ka pang Holy Spirit sa buhay mo. Pag okay yung character mo, tapos yung connected ka sa Spirito ng Diyos, ang tindi mong tao.
Si Samson noong una, ganun siya katindi. Kahit mga mababangis na hayop, kaya niyang tibagin, kaya niyang patumbahin. Pero si Samson na napakalakas, matindi yung strength and ability, pinatibag at pinatumba lang ng isang babae. Bakit? Hindi nasusubok yan sa kamatyuhan, sa kagwapuhan, hindi wala dyan. May po ba? Ang sukatan, wala sa dami ng pera at yaman. Wala sa dami ng tagumpay at ganda ng bahay sa sakyan. Kundi, meron ka pa bang karakter sa buhay mo? If you lose this one, and then, mawawala ang lahat sa'yo. Mawawala ang lahat sa atin. Si Samson, halos nawala sa kanya ang lahat. Because he lost this one, character. Pag nawawala ng character ng isang tao, nawawala na yung image of God, paano pa mag-i-stay ang Spirit of God? Are you following po mga kapatid? Hello? Kaya pag nare-restore yung image of God, yung character sa buhay natin, yung Holy Spirit, open siya to connect within this body. Kaya this body nagagamit as a temple of the Holy Spirit. Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen. And this body will be used supernaturally sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Si Samson, nagamit siya with powerful strength. Pero pinatibag siya ng isang babaeng prostitute, the name Delilah, because he was bound to his lustful desire. At alam nyo, sa totoo lang, huwag kayong mag-rely sa inyong pong pera. Huwag kayong mag-rely sa inyong pananalipi, sa inyong yaman, sa inyong kagwapuan, sa inyong katalino, sa inyong kagalingan. Amen? Unreliable yan. Undependable yan. Shakeable ang mga yan. But if you depend on God's image, yung character na yan sa buhay mo, reliable, independable yan. Palapan po natin si Lord. Eh po ba? Amen. Alam niyo ba kung bakit? Tingin kayo sa akin. Nagtiwala si Samson. Siguro sabi ni Samson, habang ginagawa niya yung kagustuhan ng kanyang laman, hindi ang kalooban ng Diyos, ay, tinawag naman ako ng Lord eh. Tinalagaan naman ako ng Lord. Ay, matindi naman yung aking design at destinasyon. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Lord. Amen. So guess what happened? One day, nalaman niya na lang niya, wala ng Holy Spirit sa kanya, wala na yung lakas niya, and then bulag na siya. Maraming mga tao na hindi nila alam, nakakakita naman sila physically. Pero ang totoo, wala na silang lakas sa paglilingkod sa Lord. Wala na silang naintindihan at nalalaman sa Lord. Amen po. Kasi wala na yung Holy Spirit sa kanila. Wala na yung vision and sight nila. Katulad ni Samson, nawala ng vision, nawala ng sight, nawala ng strength, nawala ng Holy Spirit because he lost one thing. He corrupted God's image o character sa buhay niya. Hindi nakakatakot yan sa buhay natin. Pag nakorrupt natin yung God's image, yung character sa buhay po natin, marami pong nawawala sa buhay natin. Even ando ka na sa pinakatugatog ng tagumpay, pwede kang lumagapak at mawala dyan because si Samson ando na eh. Maganda na yung kanyang destinasyon at direksyon. But during his journey, sa una, medyo maganda. Pero sa kalagitnaan, dahil ginawa niya ang kagustuhan ng kanyang laman, hindi po siya nagtagumpay. And I want to encourage everyone. Kasi marami sa atin gusto mag-ministry, gusto mag-serve, gusto mag-pastor, gustong tumayo sa harap, gusto magpagamit sa Lord, gustong mag-serve sa mission. Ano niyo po, ang susi lang dyan, i-protect niyo lang po yung character ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Makakapunksyon tayo like Him, yung blessing, lalabas yan sa atin. And we are blessed in a blessing. Nalala ko po, nung nagpagawa ako ng painting, ang title niya, Blessed in a Blessing. Sabi ko, Lord, totoo, hindi lang ito sa amin na mag-asawa, kundi sa atin ito lahat. We are blessed by God so that we become blessing to others. Palakpan po natin si Lord. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Sana maganda. So, again, pangatlo po, therefore, Samson's design was dismissed and jeopardized because of his wrong desire. Imagine that, yung design ni Samson na-dismiss. Yung dream ni Lord sa buhay niya, hindi niya narating. It was jeopardized
because of his wrong design. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman yung dream and design mo ang na-jeopardize dito. Yung dream and design ni Lord sa buhay po natin ang na-jeopardize once we're bound to a wrong desire. Totoo po. Akala mo ang nasisira, yung pangarap po, yung ambition mo, hindi po. Yung design, yung purpose ng Lord sa buhay po natin, yung po ang na-jeopardize. Kaya ingatan po natin, huwag tayo maging Samson na umaasa sa talino, sa lakas, umaasa sa kasabihan, ay, hindi naman ako pababayaan ni Lord, kasama ko sa Lord, medyo feel ko pa nga si Lord. No, no, no. Don't rely on that saying. That is the lies of the enemy. Because Satan is what we call liar. A father of lies. Nasundan po natin? Kaya dahil nangyari yung kay Samson, guess what happened? His generation, tingnan niyo po, so that yung pagbabasa sa screen, his generation never multiply. And his filthy lifestyle remain in our sight. And his character is something that we can't desire and imitate. Are you following po mga kapatid? Dahil si Samson, na-corrupt yung character ni Lord sa buhay niya because of wrong desire, nawalan siya ng generation. Hindi nag-multiply ang kanyang generation. At ang nananatili yung kanyang maruming pamumuhay. At ang kanyang karakter ni ayaw nating i-desire, ni ayaw nating sundin. Bakit po? Because totoo, if you live by your character, I will never hang with you. But if you live with Christ's character, if you live with God's character, I will hang with you, I will lead you, I will bless you. Totoo, nangako ako niya na pag nakita ko sa isang tao na bagaman may problema siya, may pinagdadaanan, pero namumuhay siya in God's character and he was bound to testing, then I'm here to help you. And of course, si Lord, tutulungan niya tayo. Sino sa inyong nakaranas because you choose to live na talagang namumuhay ka naman sa kaayusan. And then we're here to help you. Dito ko nakita si Samson, walang tumulong sa kanya because hindi siya nag-ask ng tulong sa Lord. Nagtiwala siya sa kanyang sarili. Doon lang, at the end of his life, nung bulag na siya, doon lang siya nag-repent and return to God. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos, na magpatuloy siya sa tukso, magpatuloy siya sa kasalanan. Hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng Diyos na maputol ng kanyang buhok, layuan siya ng Holy Spirit. Hindi ang kalooban ng Diyos. At lalong hindi kalooban ng Diyos na siya yurakan, siya pagtawanan, dukitin ang mata. Hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nangyari yun ng lahat because he lose his character and he give in to temptation. And guess what happened? Hindi rin kalooban ng Diyos na mawalan siya ng generation. At hindi rin kalooban ng Diyos na hindi natin i-imitate ang kanyang lahat ng yan makikita natin, bakit ayaw na natin gayahin? Because I know that Samson is a strong person. He possess a kind of strength and ability, but no character. Sino si Samson? He possesses such strength and ability, but losing his character. So let me encourage everyone, sino ang ating pong i-imitate? I want to encourage everyone, the name Joseph. Number 2, Joseph, the son of Jacob, a man who possess a good character. Si Joseph, kung titingnan mo mahina, si Joseph, kung titingnan mo hindi ka matipuno, kalakas, maabilidad, katulad ni Samson, si Joseph, hindi nakikipagbubugan, hindi nakikipag-away, hindi nakikipagsagutan, hindi nagre-respond sa mga persekutor, hindi gumaganti, napakamahina niyang tingnan. Let me tell you mga kapatid, si Samson, meron siyang reputation of strength, pero walang character. Si Joseph, parang wala siyang reputation kasi parang mahina, maliit. Pero meron siyang power to live because he was a man, or he is a man of character. Si Joseph the Dreamer. I like Joseph the Dreamer because nakita niya na yung design ng Lord sa kanya by dream. Binigyan si Lord ng panaginip, o this kind of dream, nakita niya yung design ng Lord sa buhay niya, na magiging leader siya. Amen?
magiging isa siyang matinding leader o tagapamuno. Joseph believed, and as long as he believed, that belief, that dream was protected by his character. Alam niyo po sa atin, matitindi po yung ating design talaga ng Lord sa atin. Yung direction natin matitindi. Kailangan panampalatayanan natin. Amen? At yung faith, protect natin ang good character natin. Makikita po yung buhay ni Joseph sa Genesis chapter 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. And that's makikita po natin, took like 11 chapters. Makikita natin yung buhay ni Joseph. At marami pa sa Bible na makikita natin yung buhay ni Joseph the Dreamer. At alam niyo po, only in the Bible, pag binasa mo, na talagang maiiyak ka ng matindi sa history ng Bible dito sa buhay ni Joseph. Pag nabasa mo, sasabihin mo na gusto ko ng ganitong buhay. I like this kind of life because maa-attract ka talaga. Ayan, ilagay ko na yung verse para ikaw na magbasa. Maa-attract ka talaga to read this chapter. Mabibless ka talaga, iiyak ka talaga at makikita mo, wow, I want to be like Joseph. Amen. Despite of testing, despite of trials, despite of temptation, despite of broken promises, but Joseph, his character remain unchangeable. Are you following ko, mga kapatid? Ano pa nangyari? Joseph choose to live with purity. Wow. Pakisabi sa matabi, purity. Yun. Purity. Pure ba? Si Joseph, pinili niyang mamuhay sa kalinisan, purity. Set apart for God's purpose and design. Pag namumuhay ka sa kalinisan, iingatan mo ang sarili mo kasi hindi yan nakatalaga sa sarili mo. Una yan nakatalaga yan sa disenyo at kalooban ng Diyos. Kumbaga, si Joseph, nakita niya yung dream ng Lord sa kanya, ay yung design ng Lord matindi sa dream niya. So, para ma-possess niya yung dream na yon, ang susi, kailangan mamuhay siya sa purity ng buhay niya. Kalinisan. Na hindi siya makurap, hindi siya mag-compromise. And because that Joseph choose character and not to compromise, tingnan niyo po, God remained with him wherever he go and prospered him whatever he do. Palapan po natin si Lord. Ang sarap po ng buhay. Hello. Sino sa inyo ang pagpunta mo sa ibang lugar, natutuyuan ka? Pagpunta sa ibang lugar, nawawalan ka. Parang hindi ka nananagana, hindi ka nagtatagumpay. Kahit saan ka pumunta, parang hinahabol ka yata ng curses o ng kamalasan. Sabi ng may nakausap ako, parang hinahabol na siya ng kamalasan. Bakit kaya? Kasi alam niyo po, totoo lang. Ulitin ko po, mga kapatid, pag ang God's image, hindi pwedeng lalayo ang espiritu. Ang image ni Joseph, image ng Lord, kaya si Lord hindi lumayo kay Joseph. I want you to meditate, I want you to realize na as long as pala, yung image ni Lord, nananatili ako, si Lord nananatili din sa akin. Kaya sabi dun sa Bible, kahit si Joseph, naging isa siyang slave, naging isa siyang nakulong si Joseph, sinasamahan siya ng Panginoon at inaangat ng Diyos. Pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Because Joseph choose character and not to compromise. He never blamed God sa kanya pong situation. Kaya ano sabi sa Bible? Sabi po, kahit saan si Joseph, andun din ng Diyos. At dahil doon, naiingatan siya ng Panginoon, inaangat, at pinagpapala ng Palapan po natin si Lord. Alam niyo, ito yung gusto ko pong makita ninyo. Pagpunta mo sa Baguio, iingatan ka ng Diyos. Pagtrabaho mo sa ibang lugar, iaangat ka ng Diyos, ipaprosper ka ng Diyos because you protect God's image sa buhay mo. And God, alam nyo, teka sa akin. Alam nyo kung bakit pinoprotect ka ng Lord? Because His image is in you. The moment that that image is corrupted, anong gagawin ni Lord? I-cleanse ka muna. Amen? Isa-sanctify ka muna. Nalala ko po sa Bible, si Saul,
or si tinatawag na Pablo, nung nakura po ang kanya pong karakter, amen, nagkaroon muna siya ng tagpo sa Lord para ma-reconnect siya sa Panginoon. At sabi nung simula noon, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sinamahan siya ng Panginoon. So dito sa verse nito, makikita po natin din sa, sa akin pong binabasa, na sana maranasan natin ito. Nakasign saan tayo magpunta, kahit anong ginagawa natin, kasama natin ng Diyos, pinagtatagumpay at pinagpapala tayo ng Diyos. Hindi ka takot. Amen po ba mga kapatid? Kasi sigurado ka, as long as I protect God's character, God protect His image. God protect me. God prospered me. God elevate me. Palakpan po natin sila before I go, mga kapatid. Hallelujah. So therefore, Joseph possessed his dream successfully, arrived in his destination on time, insignificantly. Wow. Si Joseph lang makikita niyo sa Bible that there is no record of compromise. There is no record of what we call sin, personal sin. There is no record of complaint. There is no record of compromise. Si Joseph lang makikita natin that he arrived that dream on time. He wait on the Lord. He never compromised. He never bound to temptation. Though he was bound to testing, pero hindi siya nag-revenge. Hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagalit doon sa mga sinungaling, sa mga nangako, sa kanyang pamilya. Siya nagalit. He never revenged. And guess what happened? His character remained uncompromised. And guess what happened? Dumating ang panahon, God picked up Joseph. Napakalaki ng pinagkatiwala sa kanya. And he become a leader of a great country at the time. Amen. The country of Egypt. At si Joseph, naging pangalawa sa Pero. Bakit po ganun? Bakit inalaw yun ng Lord? Because of one thing. Joseph, tingin kayo sa akin, huwag niyo itong mawawalain sa buhay niyo. Because hindi kayo andyan, o hindi ako andito, because magaling ako. Because I have strength, I have ability. Ang magpapanatili at magpapatindi sa atin, not strength and ability, but God's character. Amen? Hello? Are you following po mga kapatid? Don't say, kaya ako andito because I have gift. Don't say, kaya ako dito because I have talents. No. Talents and gifts, anytime pwede kang mawala dyan sa position mo. But your position and character, walang pwedeng makapagpaalis sa'yo. Palapan po natin si Lord. Come on, can give the best clap offering sa Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Tingnan niyo naman, si Joseph, nilipat-lipat kahit saang lugar. Pero kahit saan siya magpunta, hindi nawawala ang Lord sa kanya. Andun pa rin ang pag-iingat ng Lord kasi gusto ng Lord na one day pag-angat ni Joseph, kasama niya ang Diyos. Sino po sa inyong merong umaangat dyan, kasama ang Diyos? Ang dami kong nakitang tao, umangat ang buhay, naiwan na ang Diyos. Grabe, nagkabahay lang, nagkasasakyan lang, nag-abroad lang, nagkatrabaho, wala nang time sa Lord, ayaw na sa Lord. Grabe, ganun. Ang pangit na pag-angat, naiwan ang Diyos. Si Joseph, nung umangat ang kanyang buhay galing sa kailaliman, dahil sinamahan siya ng Lord pati pag-angat, hindi sila naghiwalay ng Diyos. Sino ba ang gusto ng ganung buhay? Say amen. I like that kind of life. Amen. Grabe po. Nakakatuwa isipin yung buhay ni Joseph. Amen? Na kumbaga yung pinakita sa kanya ni Lord na design, na dream, natapos. Nag-end talaga na maganda. The best yung buhay ni Joseph. At alam niyo sa atin ganun din eh. Alam niyo ba yung future natin? Settle na yan eh. Yung design ni Lord, tapos na yan. Kaya lang tayo, kailangan nating sumunod. Mamuhay sa kaharian ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa kanyang kautusan. Para sa ganon, we arrive on time and we possess that significant design. Palapan po natin sa mga natin. Po ba? Kaya ngayon, kung may problema ka, bakit yung nararanasan ko, na-experience ko, parang hindi naman ito yung nakita ko noon, na pinapakita sa akin ng Panginoon. Then go back to your Maker. Go back to God. Be restored, that kind of... Ang iba kasi, alam niyo, marami ako nakitang tao, grabe ang tiwala sa sarili, na wala na yung karakter ng Diyos sa buhay niya. Tandaan niyo po ito, mawala ng lahat, wag lang yung karakter ng Diyos sa buhay natin.
Amen. Lumayo man ang mga kaibigan mo, lumayo man ang kapamilya mo sa iyo, wag lang ang Espiritu ng Diyos ang lumayo sa iyo. Palaban po natin. Grabe yung Lord. Kasi pag mag-isa ka, wala kang matibay na patungan, kundi ang karakter mo. Wala kang matibay na kakampi, kundi ang Espiritu Santo. Palapan po natin siya. Sana naiintindihan ko ito ng lahat. Kasi minsan iniisip natin, kailangan ko ng padrino, kailangan ko ng kasama. No. Ang kailangan mo po, character. Because character is the foundation of our life in leadership. Amen? And the Holy Spirit is a leader sa ating pong life in leadership para tayo po managan at magtagumpay. O bakit malakas na sinasabi ko ito? Kasi sa panahon natin ngayon, parang tumatalino na ang tao dahil sa GPT, dahil kay Siri, dahil kay Google, gano'n. Pero ang dami na nating source of information, pero wala na tayong source ng information sa langit. Ang source of information natin, puro na knowledge ng tao, hindi na galing sa knowledge of God. Hindi na galing sa leading ng Holy Spirit. Kaya ang tao, pag nag-invento, hindi na kinikilala ang Diyos. Ng Diyos ang pinanggalingan. Foolish mind. Pag hindi mo in-involve ang Lord sa tagumpay mo. Sundan pa natin. Magpatapos na po ako dito sa part nito. Again, si Joseph. Are you following? Hello? Are you following po? Palakpakan muna natin si Lord. Praise the Lord. Therefore, si Joseph, sabi mo dito, his generation. Ano pa nangyari sa generation ni Joseph? Multiplied. Pinarami ng Diyos ang kanyang henerasyon, and his faith, yung pananampalataya niya, remained steadfast. Si Joseph. Wow, amazing. And his character, dito na ako. Sabihin niyo po, in his character, something that we can share, desire, and imitate. Palaban mo natin sino sa buhay ni Joseph. His character, something that we can share. Something that we can desire. Something that we can imitate. Si Joseph, the dreamer. Alam niyo po, foolish lang ang isang tao na hindi i-desire, i-imitate yung character ni Joseph. Bakit po? Kasi ang tao ngayon, pagdating sa tukso, wala, bounda sa tukso si Joseph, tinatakbuhan ng tukso. Amen? Pagdating sa ganti, ang tao ay gumaganti, si Joseph hindi gumanti. Amen? Pagdating sa mga nangako na hindi tinupad, gaganti na, pero si Joseph, he never revenged. He let God as his vindicator. And guess what happened? Si Joseph, a man of character, na minultiply ni Lord ang kanyang generation. At ang kanyang generation until now speak about his faith, his obedience, his foundation, his character. At ayan po ang prayer ko po mga kapatid, na tayo pong lahat na nasa church, spiritually na buhay ngayon, physically, ma-restore yung image ni Lord para samahan tayo ng Holy Spirit ni Lord, para as long as tayo nagtatagumpay, andun yung kanyang likeness, andun yung kanyang blessing, ikaw at ako ay hindi umaasa sa tao. Hindi umaasa kung kanino, kundi tayo po inaasahan, pagpapala sa nakarami, because we have a life that able to lead, because loaded with God's image, God's likeness, and God's blessing. Again, kami give the blessed clap. Amen. So, na-share ko sa inyo yung dalawang leader nito, na isang nagtagumpay, yung isa hindi nagtagumpay. And pupunta ako sa pinaka-middle part nito, the priority of restoring God's image over our lives. Kasi sa buhay po natin, minsan gusto natin i-protect yung ating image. If you lose the image of God, then you have no way to protect your image. I remember po one time, this leader asked me, sabi niya, Pastor, huwag naman, kasi yung image ko masira. Sabi ko, alam mo, wala naman tayong image dito na masisira. Sirang-sira ang image natin. Ang nasisira dito yung image of God, not our image. Because we are imageless apart from the image of God sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya, we don't need to protect our own image. Instead, we need to
restore the original image o character of God over our lives. Yan lang na one thing na yan, Brother Wilson. Pag na-restore yan sa buhay natin, yung image of God sa buhay natin, yan po, sapat na yan para tumayo ka ng matibay at matatag. Na wala kang kakatakutan mamaya-maya o tonight o tomorrow. Kasi tuwid. Si Joseph, hindi siya takot kung anong mangyari sa kanya. Ano ang pagdaanan niya, hindi siya nangangamba. Dahil ramdam niya, kasama niya ang Diyos. Ba't ka matatakot kung ramdam mo, alam mo? Kaya maraming tao takot dahil alam nila, hindi nila kasama ang Diyos. Pero pag ramdam mo, kasama mo ang Diyos, kahit sa Bartolina ka, kahit sa... Naalala mo si Pedro noon, kahit doon siya sa kailaliman, worship niya si Lord. Amen po mga kapatid. Kaya tanda po natin, God's image o character is reliable and dependable. Yan. Yung image ni Lord, yung character ni Lord, reliable yan, saka dependable. Kaya nga ang prayer ko po sa atin, lalo na yung mga nare-raise up na leader din sa simbahan, isa lang naman kailangan natin ma-restore yung image ni Lord sa buhay natin para makapunction tayo like Him at maging pagpapala tayo sa iba at ma-feel tayo ng Holy Spirit para makapag-serve tayo, makapag-lead tayo supernaturally and significantly. Are you following po mga kapatid? Hello? Makakapag-lead ka lang ng matuwid at matino kapag ang image ni Lord na-restore sa buhay natin. Makakapag-lead tayo supernaturally kapag ang Holy Spirit ng Diyos ma-restore sa buhay natin. That's all we need, mga kapatid. Hindi na kailangan ng sasakyan, pera, o ganitong kadamit para makapag-lead tayo, no? It's more than enough, yung image ng Lord ma-restore sa atin, yung character ng Panginoon. Romans 11 verse 12, tinan nyo, for the gifts and calling of God are irrevocable. Yung gifts mo, hindi mo yung gamitin, andyan yan sa iyo. Napupuro lang yan. Amen? Pag hinasa yan uli, tatalim yan. Yung calling mo, hindi naman yan inalis sa'yo Marin, minsan ikaw umaalis sa calling, pero andyan yan. The moment na ikaw bumalik, the moment na ikaw nag-surrender, the moment na ikaw sumuko, bumalik sa Lord, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Are you following po mga kapatid? Kaya tandaan natin, unang points po, God's gift and calling are irrevocable, but character is responsible to protect that gifts in calling. Yung gifts natin sa calling, hindi nawawala yan. Pero ang responsible to protect that gifts in calling, yung character natin. Palapan po natin sila mga kapatid. I really believe on this 100%. Kasi marami akong mga nakita na tao na gifted, nagpapagamit sa Lord, pero unprotected because losing your character, you are unprotected. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Number 2 po, God's gift and calling are irrevocable, but character are reliable to prosper that gives Him calling. Yung gifts and calling na hindi nawawala yan. Pero ang magpa-prosper sa gifts and calling na yan, yung character mo. Kaya talaga something that you can depend and rely. And last, God's gift and calling are irrevocable, but character and calling can be corruptible if we're not careful and mindful. Totoo to. Totoo to. Yung gifts and calling natin, corruptible yan. Pwedeng makurap yan. Kaya nga, nakurap si Eva at Adan Kaya nga nakurap si Judas Kaya nga nakurap si Hannes and Jambres. Hindi nyo kilala si Hannes and Jambres Kaya nakurap nga si Korah, yung kapatid ni Moses. Kaya nga nakurap si Cain. Kasi kain siya ng kain, yung hinahandog niya sa Lord, payat. Kinakain niya yung mga matataba. Di, joke lang. Pasok ba si Rina? Si Cain. Kadinira, si Cain. Kain kasi siya ng kain. Yung mga payat, inandog niya sa Lord, yung matataba, kinain niya. Sorry Lord, naisip ko lang. So nakikita natin, yung gifts and calling, irrevocable, but pwede siyang makurap. Kaya kailangan po careful tayo and mindful. 1 Corinthians chapter 15 verse 33b, for bad company corrupts good character. Ingatan niyo po yan, ha? Ingatan niyo po yan. Pwedeng makurap. Amen? Pwedeng makurap yan. 1 Corinthians 15 verse 33, do not be so deceived. Sabi sa Bible, ayan, marami po sa atin,
Yung word na do not be so deceived, yung parang pinapabaya. Thank you sa akin. Parang pinapabayaan yun. Parang sobrang yung kampante. Parang sobrang yung panatag. Pero sabi sa Bible, do not so be deceived. Sabi niya, do not be so deceived and mislead. Evil companionships, communion, association, corrupt and depraved, good manners, good morals, and good character. Pwede kong sabihin sa inyo na, unahin ko muna, yung connection mo, yung bad connection mo, pwede yan mag-corrupt ng buhay mo. Pero yung bad company mo, pag sinabing bad connection, either connected ka sa mga larong makasanlibutan, are you following mga kabataan? Hello? Sample ko lang. Bakit yung anak nyo nagmumura? Tatay, nanay, hindi mo nyo naman tinuruan hinayaan nyo kasi maglaro ng mga games na may mga nagmumura Bakit yung mga anak nyo parang bata pa, 12 years old, 11, nag-lipstick, nag-tiktok na. Hinayaan nyo kasi manood dun sa mga corruptible Hindi pa ako nagninirwan, pero paalala lang pero bakit ganito anak ko? Hindi naman kami nag-model ng ganito sa kanya. Ingatan nyo kasi baka sila, nakakonect sila doon sa mga something that corrupt their character, corrupt their purity. Are you following po mga kapatid? Hello? Bakit? Naalala ko noon, sorry, banggitin ko lang isang bata na napakabait, pero one thing nakita ko, nagsasign na ng, alam niya na ibig sabihin. Ano na siya ng middle finger niya. Bakit nangyari yan? Because of bad company. Mabait ka ngayon, pero pag napapaligiran ka ng hindi mga mababait, mabait ka ngayon, napapaligiran ka ng mga corrupt ang character. Tandaan niyo po, iko-corrupt yung values mo, yung morals mo, yung ethics mo, yung standard mo, yung character mo. Kaya kailangan po, mag-ingat tayo sa ating connection at sa ating companion. Dalawa yung ingatan natin. Kung saan ka nagko-connect at minsan, sino yung kasama mo. Because, alam nyo, irrevocable yung gifts sa calling. Pero yung ating character ay corruptible if we're not careful and mindful. Marami akong nakita sa Bible, marami akong nakita sa church, mga kasamahan ko noon, sa mga nakalipas, hindi nag-ingat, hindi nagbantay. And suddenly, yung kanyang connection. Kahit ingat, paalala po sa lahat, mag-ingat kayo sa inyong kinukunikan kung saan-saan. Mag-ingat kayo sa inyong kasama kung sino-sino. Because matindi ang influence niyan sa iyo. Either they'll corrupt you or they'll influence you good, yung mga mabuting bagay. Pero itong nakikita po natin dito, yung sinishare po natin na sinasabi sa Bible, kayo magpa-deceive. Huwag sabihin, nalala ko nga second. Okay, last. Nalala ko noon, merong isang dalaga na pinilit niya, parang si Samson din, na pinipilit niya yung gusto niya dahil kaya niya. Sabi niya, hindi, ito yung boyfriend niyo kasi dadalhin ko ito sa church. Yun. Nang nakuha na yung kanyang purity, wala na sa church, sira na ang kanyang memory, may malungkot siyang marka. Alam niyo, gusto kong i-share sa bawat isa sa atin. Bagaman mangyari na yun, ngayon, bumabalik tayo sa Panginoon, may pag-asa uli. Ayusin natin. Kung meron man tayong aayusin ngayon, walang iba, kundi pagsumikapan natin na ma-restore ang image ni Lord sa buhay natin at ang Holy Spirit niya manatili sa atin. At dyan, yan, ako po naniniwala, yung buhay po natin, may magandang patutunguhan. Amen? Because character direct us into our divine destination. Wow! Palapan po natin si Lord. Character direct us into our divine destination. Si Joseph, nakarating sa kanyang divine destination because of that character. What is character? God's image. Kaya yun yung kailangan natin ma-restore sa buhay natin. Kaya pala si Joseph nagtagumpay, sinuha ng Diyos because his image remains Joseph, therefore God remains Joseph. So, madali na lang po. Akin na lang ito basahin. Character formation versus character deformation. Kakaiba. Character formation versus character deformation.
natin yung character natin, yan ba ay na-perform or na-deform? Kasi pag na-perform yan, may magandang patutunguhan yan. Pag na-deform yan, pangit ang kahinanglan niya. So, therefore, aralin natin. Punta muna tayo sa character formation. So, dalawa lang naman ang ilagay ko na something I can share with you na makakasunod sa ating pong personal na buhay. Later po, pag may leader and authority person tayo sa buhay na pinapakinggan at sinusunod, possible na ma-form at ma-transform ang ating character. Imagine that. Kung meron kang leader, tingnan niyo po si Samson. Hindi siya nakinig sa kanyang ina, hindi siya nakinig sa udyok ng Espiritu Santo. Ang pinakinggan niya ang kanya pong sarili. Kaya na po nangyari, na-deform, amen? At na-swallow ng temptation si Samson. Si Joseph, pinakinggan niya ang kanyang ama, pinakinggan niya ang Lord sa buhay niya. Yung kanyang nirespeto niya yung mga tao sa paligid niya. Kaya pag meron kang leader, meron kang authority person na pinapakinggan, sinusundan, may posibilidad na ma-form at ma-transform ang ating character. When I was 17 years old, andun ako sa sanlibutan, nagsasabong, nagdidisco, nagsusugal. Grabe, deform yung character ko, yung image of God. Deform sa buhay ko. I never feel the Holy Spirit. I never read the Bible. I have with the wrong company. I have wrong connection. Lahat na mali sa buhay ko. And guess what happened? Buhay ako sa libutan. Wala akong destinasyon, wala akong dream, wala ako sa design ng Lord. Pero the moment na ako po na-connect sa Panginoon, na born again, namuhay sa kaharian, nagbago ang aking direksyon, papunta na sa aking divine destination, naging maganda na aking connection, maganda na yung aking company, maganda na yung outcome na nagagawa ko, to God be the glory. Gumanda yung buhay, pero hindi naman perfect lahat. May mga pinagdaanan pa rin naman ako ng mga compromise. But what is really amazing mga kapatid, in this testimony, gusto pong makita po ninyo, wala ako sa kinalalagyan ko today if I lose the character of God. At yan din po gusto kong i-share po sa inyo. Ang iba, grabe ang tiwala sa pinag-aralan, grabe ang tiwala sa kapirahan, grabe ang tiwala sa kayamanan. No, I don't trust those things. I trust only one thing, God's image. Palapan po natin si Dr. God. Tayo lahat, ito may mga kapatid. I don't want to read long kasi napakahaba naman ito. Dami kong binabasa sa inyo. Hallelujah. And letter B po, pag inalaw natin ang leading ng Holy Spirit. Can we all rise po? Tayo kong lahat ng kumain mga kapatid. Alam ko pagod na kayong kakaupo. Letter B po, pag inalaw natin ang leading ng Holy Spirit sa ating mga buhay at nagpasakop tayo sa Diyos at sumunod sa kanyang mga salita, madali niya tayong i-form at mabilis ma-transform ang ating character. Sino ba ang gustong mabilis na ma-form ang kanyang character? Ito po ang principle. I-allow natin na i-lead tayo ng Holy Spirit. I know, nare-restore yung Christ image, yung God's image, character sa buhay natin. At hayaan natin na pangunahan tayo ng Holy Spirit. Sumunod tayo sa kanyang salita. Ayan, para madali tayo ma-form at ma-transform ang ating pong mga buhay. And the last part, yung character deformation na tinatawag. Letter A po, pag wala tayong leader and authority person sa buhay at na pinapakinggan at sinusunod, posible na hindi ma-form at ma-transform ang ating character. Totoo po yan. Marami akong nakita, kahit nung sa church namin noon, sa Masbate pa, lumabas sa simbahan, ayaw mag-submit, ayaw magpasakop, walang pinapakinggang magulang sa physical, sa spiritual. Ano nangyari sa anak? Lost. Amen. Kaya pag meron ka, mapalad ka. Kasi may pagkakataon kang ma-form at ma-transform ang iyong character. And letter B po, pag sinunod natin ang disenyo ng sanlibutan at nasa ng laman at hindi ang Espiritu Santo at salita ng Diyos, kahit tayo yung mga nagsasabi, tingnan ito, nilagay dito yung kahit tayo mga nagsasabi na Christian at mamamayan ng langit ay pwedeng ma-deform ang ating character at hindi tuluyang ma-transform. Ngayon ka po, kasi pag hindi ka sumusunod sa leading ng Holy Spirit at sumusunod sa salita ng Diyos, kahit nagsasabi kang Christian ako, born again ako, mamamayan ako ng langit, hindi po basta-basta mapo-form ang ating pong character. Hindi tayo basta-basta matatransform. Once you confess that you're a Christian, you're a kingdom citizen, you're a Christ believer, make sure
Now, this one thing, the image of God, the Spirit of God, amen, na-restore sa atin at nag-lead sa atin. And I do believe, pag na-form na yung character ng Diyos sa buhay mo, you can easily live this life, amen, to makakapag-function tayo like God, and we could serve as a blessing to other people. Hindi tayo hingi ng blessing. Tayo po ang nagbibigay ng blessing. Tayo po yung naglili, tayo po yung tumutulong, tayo po yung nagpapala, sapagat ang nais ng Diyos na patuloy tayong mahulmat, mahubog, at mahinog, at hindi mahila ng sanlibutan, at mahulog sa pagkatawag at pagkatalaga. Palapan po natin si Lord. Yan po ang nais ng Diyos, na tayo po ay mahulmat, mahubog, at mahinog. Sino ba isang nakikinig ngayon na gusto niya siya ay mahulmat, mahubog, at mahinog? Amen. At hindi mahulog na wala sa panahon, makarating sa kanyang destination na dinesign sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, excited ako ngayon na nag-share sa inyo because I see something na nakikinig po sa atin na naisip niyo merong pag-asa. Alam ko merong matinding design ang Diyos sa akin. Natutunan ko, pastor, ng kailangan lang pala karakter, kailangan lang pala foundation, kailangan lang pala leading ng Holy Spirit sa buhay ko. Kaya mga kapatid, ako, ang dami ko na pong give up sa aking sarili. I give up some of my friends. I give up some of my dreams. I give up some of my desire na hindi naka-align sa design ng Diyos. That's why I arrived here. That's why I'm here. I know ikaw at ako din, malayo ang ating mararating. Marami pa ating magagawa sa Lord. Because si Lord ang patuloy na humuhulmat, humuhubog, at pinapahinog niya tayo sa kanyang kamay. Hayaan po natin ngayon, simula ngayon, let's enjoy the leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Let us enjoy na mag-serve sa Lord. Let us enjoy na yung character, yung image ng Lord ma-restore sa atin. Para pag tayo natin sa harapan, hindi tayo ang naririnig, kundi si Lord. Pagharap natin sa ating mga klase sa labas, nakikita yung magandang imahe ng Diyos sa atin. Taas po natin yung ating mga kamay and allow me to pray sa oras nito. Sundan po natin maikling panalangin nito, sabihin natin, Panginoong Diyos, sinusuko ko po ang kabuuan ng aking buhay. Kinikilala ko ikaw bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Muli manahan ka sa aking buhay at pangunahan ng Espiritu Santo. Patawarin po ang aking mga kasalanan at linisin mo ako ng iyong banal na dugo at i-restore mo, Panginoon, ang inyong pong image simula sa oras nito, ang inyong pong character. Nang sa gayon, makakilos ako katulad ng iyong pagkilos at maging pagpapala ako sa nakararami sa kapapurihan ng inyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Manatili po kayong mataas inyong kamay and we'll pray for you, Heavenly Father. Salamat po, Diyos. Hindi lang po kami una na-restore sa inyong kaharian, but first your image ang na-restore sa amin. Kaya malaya kami ngayon na mamumuhay, Panginoon, ng mapayapat matagumpay. Malaya kami ngayon mamumuhay, Panginoon, na masagana. Malaya kami mamumuhay ngayon na walang takot. Malaya kami mamumuhay, Panginoon, na walang pangamba. Walang iniisip na negatibo. Malaya kami makakapamuhay, Panginoon, na umaasa sa inyo, nagtitiwala sa inyo. Malaya kami makapamuhay ngayon na mabungang aming buhay, Panginoon. Mapayapat matagumpay dahil ikaw ang aming kapayapaan na tagumpay. Panginoon, salamat po, Diyos, sa kalayaan. Salamat po, Diyos, sa restoration ngayon ng image mo sa buhay namin. Restoration ng iyong Espiritu Santo. Lord, simula ngayon, Panginoon, we fully commit and submit ang buong sambahan, buong mamamayan ng inyong kaharian, buong mga mananampalataya sa actual sa una. I pray, Lord, for tremendous change and transformation that we can continue, Lord, to serve successfully and significantly, even supernaturally. And with us, Lord, because you are in us, nothing is impossible, Panginoon. We give you thanks, we give you praise. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody say, Amen. Can we give the best clap offering sa ating pong Panginoong Diyos na buhay? At mayroon pa akong last na babasahin sa inyo sa pinakababa. Nag-jump na ako sa pinakababa. Again, character is defined a commitment to a set of values
without compromise. Ngayon po, mag-decide tayo, hindi ako magko-compromise. Amen? To protect Christ's character sa buhay ko so that I can arrive that dream and God's will. God bless you po. Ito ang yuling ko, Jud Mantayan, at kita-kita po tayo next week. We love you po. Patuloy namin kayo pinapanalangin sa Lord. We'll see you next time. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Glory to God po. Pili po tayong nakatayo at tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. Again, salamat po sa ating pong pastor na nagbahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Napaka-powerful po ng kanyang senior o binahagi po sa atin about our character. Di po ba? Yung pong character po natin, dapat po pakabantayan po natin yan. Yung attitude, yun, amen. Yun po yung ating pangalagaan, amen, for the glory of God. Amen. So, yan po. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo, tayo po'y dadako sa pagbibigay na kung saan ito po yung isang susi upang lalo po tayong pagtagumpayin ng ating Panginoon at pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Siguro basag na po sa ating pandinig yung kung ano pong sukat ng ating ginamit sa pagbibigay, ayun din po ang gagamitin ng Diyos na sukatan para ibalik po sa atin. So yan po. Muli, salamat po sa mga kapatid natin online at dito sa Actual. Good day po sa inyong lahat at napakabuti po ng Panginoon na tayo po'y kanyang dinala sa lugar na ito. Amen? Ngitian mo naman yung katabi mo. Mukhang seryoso po tayong lahat. Amen? Parang di tayo masayang nagbibigay sa Lord. Amen? Dapat po masaya po tayo. Amen po ba? Thank you, Brother Nico. Sige po, tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y ipanalangin po natin ang mga pananalapi o salaping ito na ating ipinagkaloob sa ating Panginoon. At ito po'y magamit lamang sa tamang paggagamitan. So ayan po, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Brother Jason upang ipanalangin pong ating tithes and offering and sa closing prayer na rin po. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, sino na-bless ngayong araw na ano? Hallelujah. So, before ang lahat, pag-pray po natin ang ating kaloob sa Lord. Hindi sayang itong munting halaga na to, kundi para sa Lord talaga, sa biyaya ng binigay niya sa atin. So, panalangin po natin. Hallelujah, Lord. Thank you again for this wonderful day. Sa gift of life, Lord, na aming natama sa akin, Father God. Lord, salamat, Lord, sa buhay namin na narito ngayon, Father God, nagkatipon-tipon kayo muli, Father God, makapakinig na iyong salita, Father God. Lord, as we build character, Lord, sa aming sarili, Father God, Lord, matiling yung image, Lord, sa amin para mapamuhay namin ang maayos sa aming buhay, Father God. Lord, di kami makorap, hindi kami magkaroon ng anong compromise, Father God, sa aming buhay. Lord, as we end our service, Father God, patuloy kayong manahan, manguna sa aming buhay, Father God. Lord, at sa pananalapi na to, Father God, magamit, Lord, sa advancement ng iyong kaharian, Father God, as we always do, Father God. Lord, bless, Lord, every corner of this place, Father God, na patuloy niyong magamit, Father God. Patuloy na yung magamit, Father God, sa iyong kabut, sa iyong will, Father God. Lord, sa every workers ng church na to, Father God, sa music team, na ibinigay niyong talent, Lord, para kay papurihan, pasalamatan, hindi lang ngayong araw, Father God, kundi in every minute of our life, Father God. Sa media, Lord, sa knowledge na binigay niyo sa amin, Father God. Lord, thank you for everything na kung hindi dahil sa inyo, Father God, sa inyong wisdom, sa inyong binigay na strength and knowledge, Father God, Lord, hindi magiging possible lahat ng to, Father God. Lord, at sa every workers, Lord, Father God, ng church na to, Father God, sa amin, Father God, Lord, hindi magkakaroon ng success, Lord, ang aming service kung hindi dahil sa amin, Father God. Lord, lahat ng ito ay pinagkakalob namin sa inyo, Father God. Pakumbaba kami lagi, Father God. Manatili kami, Lord, sa iyong paanan. Hindi kami ma-overcome ng pride, kundi ma-build ang aming character, Father God. Thank you, Lord. Kami magkakahiwa-hiwalay temporary, Father God. Ingatan niyo kami, Lord, sa aming pag-uwi.
may baon-baon itong mga salitang amin napakinggan, hindi manakaw, Lord, ng kahit sino man, kundi pamuhay namin everyday, Father God. Thank you, Lord, sa aming buting pastor, na kahit wala siya, kapil namin ito, nasa Canada siya ngayon, Father God, Lord, patuloy niyo siyang gagamitin, Father God, hindi lang sa Baguio, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga lugar, Father God. Lord, i-maintain niyo, i-restore niyo ang kanyang health, Father God, at kanyang family, Father, kay Pastor at kay Caleb, Father God. Thank you, Lord, for everything. We all knowledge you, Father God, sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, sige po, at malaya po nating kamayan ang ating mga katabi. At kung di mo po kilala yan, pakilala ka na, kunin mo na yung number, yung Facebook account niya para po magkaroon po tayo ng connection sa bawat isa. And yan po, muli, marami pong salamat and God bless you po sa inyong lahat. Mahal po namin kayo. Shalom everyone.